Maligayang araw guys! Sa video na ito ay i-recap natin ang buong story ng One Piece Live Action Season 1 simula Episode 1 hanggang 8. Bago tayo magsimula ay shoutout muna sa inyo at salamat sa pag-subscribe. Simulan natin ang lahat sa Episode 1. 22 years ago sa lungsod ng Logtown ay makikita natin ang sandamakmak na tao na nakapalibot sa lugar para panoorin ang pagbitay kay Goldie Roger. Siya ang King of the Pirates dahil nasa kanya ang kasikatan, kayamanan at lakas na inaasam ng marami. Bago tuluyang patayin ay tinanong siya ni Vice Admiral Garp kung meron siyang final words. Sinabi niya sa lahat ng mga tao na itinago niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa tagong parte ng dagat. Dahil dito ay nagmadali ang mga tao at pirata na lisanin ang lugar para hanapin ang treasure ni Roger. Si Roger naman ay tinuluyan na ng mga Marines. Masaya siyang namatay dahil alam niyang ito na ang bagong yugto para sa buhay ng mga pirata at Marines. Sa kasalukuyan ay meron isang maliit na bangka sa dagat ng East Blue. Makikita natin si Luffy na kinikwentuhan ng isang ibon ng kanyang istorya. Sinabi rin niya na hindi niya kayang lumangoy. Matapos nun ay inaya niya ang ibon na sumali sa kanyang crew ngunit lumipad ito palis. Biglang pinasok ng tubig ang kanyang sirasirang bangka. Pumasok siya sa isang barrel at nagtago dito. Nagpaanod siya sa ahon ng dagat hanggang makarating sa dalawang barkong nagpapalitan ng putok. Isa sa mga barkong ito ay ang Alvida Pirates na pinamumunuan ng kapten na si Alvida. Lumipas ang ilang palitan ng putok ay pinasok ng Alvida Pirates ang barko ng kalaban at madali silang tinalo. Ninakaw nila ang mga gamit ng mga ito at binihag ang mga natitirang miyembro. Tinanong ni Alvida ang isa sa mga bihag kung nasaan ang pirate hunter na si Roronoa Zoro. Sinabi niya na huling nakita nila si Zoro na papunta sa Sixes Island dala-dala ang isang listahan ng mga wanted pirates. Tinanong ni Alvida kung kasama ba siya sa listahan. Sinabi ng bihag na wala. Napag-alaman niyang minamaliit pala siya ni Zoro at sa galit ay pinatay niya ang bihag. Matapos nun ay pinalinis niya ang katawan at dugo nito kay Kobe. Napag-alaman natin na si Alvida pala ay isang malupit at masamang captain. Palagi niyang inaalipin at ginugutom ang kanyang crew members. Kinagabihan habang naglilinis si Kobe ay biglang lumabas si Luffy sa barrel. Nasama pala siya habang ninanakawan ng Alvida Pirates ang kalaban kanina. Sa una ay natakot si Kobe ngunit nalaman niyang mabait pala si Luffy. Naghanap ng pagkain si Luffy ngunit walang nabigay si Kobe dahil naminsan lang sila pakainin ni Alvida. Sinabi niyang lahat ng mga pirata ay masasama at sinabi naman ni Luffy na hindi lahat. Naputol ang eksena sa kaganapan 10 years ago sa Windmill Village. Nagising ang batang Luffy sa ingay ng pagbabalik ng mga Red Hair Pirates. Pinamumunuan nito ni Shanks. Nag-iimbak sila ng mga pagkain, tubig at alak para sa kanilang muling paglalayag sa dagat. Masayang pinuntahan ni Luffy ang mga pirata at sinabing gusto niya sumali sa crew. Dahil nga bata pa ay hindi siya pinayagan ni Shanks. Nagalit si Luffy at dinampot ang isang kutsilyo. Kiniwan niya ang kanyang pisngi bilang patunay daw na handa na siya sa peligro ng pagiging pirata. Balik sa kasalukuyan ay sinabi ni Luffy kay Kobe na pangarap niyang maging isang pirata para maranasan ang saya ng pakikipagkaibigan at malasap ang kalayaan sa gitna ng dagat. Sinabi ni Kobe na walang kalayaan sa crew ni Alvida kaya sinabi sa kanya ni Luffy na umalis na at takasan ang crew. Natakot lang si Kobe sa payo ni Luffy. Matapos nun ay nasabi ni Luffy na plano niyang pumunta sa Grand Line. Sinabi sa kanya ni Kobe na matataas ang alon dito at marami ring sea beasts. Imbis na matakot ay na-excite pa si Luffy. Maya-maya ay tinulungan siya ni Kobe na tumakas at umalis sa barko. Sa kalagitnaan ay nakagawa ng ingay si Luffy kaya nagising ang buong crew. Nakita ni Alvida si Kobe at nagalit sa pag-aakalang tinatraidor at tinatakasan siya nito. Pinagtanggol ni Luffy si Kobe at sinabi ang mga hindi masabi ni Kobe kay Alvida. Matapos nun ay sinabi ni Luffy na siya ang magiging King of the Pirates. Pinagtawanan lang siya ng Alvida Pirates. Matapos nun ay aksidenteng natawag ni Luffy si Alvida na isang kalabaw. Nagalit siya at naglaban ang dalawa. Pilit na hinataw ni Alvida si Luffy ngunit sobra nitong likot. Nagulat rin siya nang makita ang kapangyarihan ni Luffy na pahabain ang kahit anong parte ng kanyang katawan. Kasama na dito ang kanyang kabute. Napikon si Alvida nang hindi talaga niya matamaan si Luffy kaya naman si Kobe na lang ang tinarget niya. Dinipensahan siya ni Luffy at tinapos ang laban nang gamitin niya ang Gomu Gomu no Pistol at pinatalsik ang matabang pirata. Ang mga crew ay natulala na lang sa pagkatalo ng kanilang captain. Samantala sa Sixes Island ay makikita natin si Roronoa Zoro na nag-aalay ng dasal para kay Kuina. Siya ay matalik na kaibigan ni Zoro na namatay nung sila ay bata pa lamang. Maya-maya ay nagpakita si Mr. Seven na matagal nang bumubuntot sa kanya. Inimbitahan niya si Zoro na sumali sa kanilang grupo na Baroque Works. Tumanggi si Zoro kaya nagalit si Mr. Seven. Naglaban ng dalawa pero hindi siya makaporma sa galing ni Zoro. Tinamit ni Zoro ang two-sword style at hinati ang katawan ni Mr. Seven. Kinabukasan ay masaya pa ring pinagkikwentuhan nila Luffy at Kobe ang pagtatalo ni Alvida. Maya-maya ay natanong ni Kobe kung paano niya nakuha ang kanyang kapangyarihan. Muling naputol ang eksena sa isang flashback sa Windmill Village. Tinatahi ni Shanks ang sugat ni Luffy at tinuruan ng leksyon na hindi porket may sugat at peklat sa mukha ay pirata na.
Tumanggi pa rin siyang pasalihin sa crew si Luffy. Nagtampo ito at pumunta sa isang kwarto ng mga red-haired pirates. Nakita niya ang isang box na naglalaman ng isang devil fruit. Dahil sa katakawan ay kinain niya ito. Samantala isang grupo ng mga barumbadong pirata naman ang pumunta sa bar para umorder ng whiskey. Sinabi ni Shanks na naubos na nila ang whiskey at binigay na lang ang natitirang kalahating bote sa kanila. Nabastos ang pirata at binasag ito sa harap ni Shanks. Imbis na gantihan ay kumuha siya ng map at nilinis ito. Umalis na ang mga barumbado at nagtawanan ng red-haired pirates. Nakita ni Luffy ang lahat ng pangyayari. Nagalit siya kay Shanks at sinabihan na duwag dahil hindi na ginantihan ang barumbadong pirata. Sinabi sa kanya ni Shanks na ang kabutihan pa rin ang dapat manaig kahit anong mangyari. Nagalit si Luffy at tumakbo pero nahawakan ni Shanks ang braso niya. Nagulat ang lahat nang makita nila na nag-stretch ito. Balik sa kasalukuyan sa East Blue ay naikwento ni Kobe na pangarap na pala maging isang marine. Imbis na ma-disappoint si Luffy ay sinuportahan pa rin niya ang pangarap ng kanyang kaibigan. Matapos noon ay nagplano ang dalawa na pumunta sa pinakamalapit na base ng mga Marines. Doon ay magnanakaw si Luffy ng isang mapa papuntang Grand Line at iiwan si Kobe para mag-apply bilang isang kadete. Samantala sa ibang bahagi ng East Blue ay nagising si Nami sa isang maliit na bangka. Nakasalubong niya ang isang barko at nanghingi ng tulong sa mga ito. Nakita ng mga pirata ang treasure box niya at lumipat sa bangka para nakawin ito. Pagbukas ay naninig ang mga itlog nila nang makita na wala itong laman. Paglingon ay nakalipat na pala si Nami sa kanilang barko at sila pa ang nanakawan. Matapos nun ay binuksan ni Nami ang isang mapa para puntahan ang pinakamalapit na marine base at nakawin din ang mapa papuntang Grand Line. Samantala ay nakarating na sila Luffy sa Shells Town. Pinamumunuan ang base na ito ni Captain Morgan na mas kilala sa tawag na Axe Hand Morgan. Tumingin ang dalawa sa mga wanted posters na nakapaskil. Nakita nila ang mga posters nila Bellamy the Hyena, Foxy the Silver Fox at Buggy the Clown. Nainggit si Luffy na gusto rin ng wanted poster. Nagutom ang dalawa at pumunta sa isang diner. Habang kumakain ay pinaplano nila kung saan hahanapin ang mapa. Bigla namang dumating si Zoro na bitbitan isang sako na naglaman ng kalahati ng katawan ni Mr. Seven. Sa kainan ay nandito rin pala si Nami na nilalandian isang marine para nakawin ang uniform nito. Dinalhan ng isang bata na nagngangalang Rika si Zoro ng homemade rice balls. Bago pa niya ito mabigay kay Zoro ay naitapon niya ito sa damit ni Helmeppo na anak ni Captain Morgan. Nagalit si Helmeppo at tinapakan ng rice balls ni Rika. Pinulot ni Zoro ang tinapakang rice ball at kinain. Matapos nun ay pinilit niya ring pakainin si Helmeppo pero tumanggi ito. Inalok niya ng away si Zoro. Isa itong malaking pagkakamali dahil madali lang siyang napatumba ni Zoro. Tinuluman siya ng mga marines sa kainan pero maging sila ay walang nagawa sa lakas ni Zoro. Si Nami naman ay matagumpay na nanakaw ang uniform ng marine na kanyang nilalandi. Si Luffy naman ay manghang-mangha sa nasaksihan niyang galing ni Zoro. Nagmakaawa si Helmeppo na huwag siyang patayin at inutos si Zoro na mayaman ang tatay niya at magbabayad na palit ng kanyang buhay. Pumayag si Zoro at pinuntahan ang office ni Morgan. Doon ay bigo siyang makahingi ng bayad kay Morgan. Imbis ay tinakot lang siya at sinabing 7 days siyang itatali sa kanyang krimen na ginawa sa mga Marines. Sinabihan rin siya na idadamay maski si Rika at ang pamilya nito. Dahil dito ay pumayag si Zoro na magpatali at maparusahan. Kinagabihan bago matulog ay nag-usap si Luffy at Kobe. Namamangha pa rin si Luffy sa galing ni Zoro at si Kobe naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita na walang ginawa ang mga Marines para tulungan ang bata na inapi ni Helmeppo. Sinabi ni Luffy na kung merong mabuti at masamang mga pirata ay meron ding mabuti at masamang mga Marines. Matapos nun ay nagpasya na ang dalawa na bukas din ay sisimulan na nila ang kanilang plano para nakawin ang mapa. Kinabukasan ay pinuntahan ni Helmeppo ang nakagapos na si Zoro. Dahil nakatali ay niyabangan at inasar niya si Zoro na walang reaksyon sa mga insultong binato sa kanya. Ngunit nagalit siya nang makita niya ang kanyang espada na gamit-gamit ni Helmeppo. Natakot siya sa pagamba ni Zoro at umalis sa lugar. Matapos nun ay dumating si Luffy sa lugar. Inaya ni Luffy si Zoro na sumali sa kanyang pirate crew pero tinakatan siya ni Zoro. Sinabi niya na siya si pirate hunter Roronoa Zoro at ang pagpaslang sa mga pirata ay matagal na niyang kabuhayan. Imbis na matakot ay natuwa pa si Luffy at pinakawalan siya. Sinabihan siya ni Zoro na hindi pa rin siya sasari sa crew ni Luffy. Nang makalaya ay agad na pinuntahan ni Zoro ang lugar na tinutuluyan ni Helmeppo para bawiin ang kanyang espada. Doon ay nakita niya ang binata na pinaglalaroan nito habang sumasayaw ng nakahubad. Natakot si Helmeppo at nagmakaawa na naman. Imbis na gumanti ay ginupit lang niya ang magandang buhok ni Helmeppo. Si Nami naman ay nakabihis na bilang isang marine. Pumunta siya sa storage room ng mga Marines para hanapin ang mapa. Tinanong niya ang isa sa mga Marines at sinabi nito na nasa safe box ni Captain Morgan ang mapa. Dumating ang marine na nilandi ni Nami at nakilala siya. Sinubukan siyang hulihin ng mga ito pero napatumba sila ni Nami. Maya-maya ay dumating si Luffy sa lugar. Sa una ay nag-away silang dalawa pero nagkasundo rin ang malaman na iisa lang ang goal nila na hanapin ang mapa papuntang Grand Line.
Tinungo nila ang office ni Captain Morgan at habang papunta doon ay nakasalubong pa nila si Morgan. Nagpalusot si Nami at nakalusot na ang dalawa. Sa gitna ng pagpapalusot ay nanakaw na rin ni Nami ang susi sa office ni Morgan. Namangha si Luffy sa galing niya sa pakikipag-usap at pagnanakaw. Inimbitahan niya si Nami na sumali sa kanyang pirate crew. Paggalit na tumanggi si Nami at sinabing matindi ang galit niya sa lahat ng mga pirata. Pinasok na nila ang office ni Morgan at nakita ang safe box nito. Sinimulan ni Nami buksan ang lock nito. Samantala ay natagpuan ni Morgan ang dalawang marine na pinatumba ni Nami. Sinabihan siya tungkol kay Nami at nagpatawag si Morgan ng red alert para hanapin ang dalawa. Natunto na ang dalawa ng mga marines na hindi pa nabubuksan ni Nami ang safe box. Dahil dito ay binunot na lang ni Luffy ang box at tumakas ang dalawa sa office. Ligtas na nakababa ang dalawa pero agad silang napalibutan ng mga marine. Nagtulong ang dalawa para talunin ang mga ito. Napadaan sa lugar si Zoro at paalis na sana siya kaso lang ay naawa siya sa dalawa na nahihirapang talunin ang mga marines. Kaya naman ay pumasok siya sa eksena at nag-team up ang tatlo. Nagkaroon ng bakbakan at matapos ang ilang sandali ay naubos na nila ang karamihan sa mga marines. Dumating si Morgan sa labanan at tinakot ang tatlo. Sinabi niyang mag-isa niyan napatumba ang Black Cat Pirates at nahuli ang captain nito na si Kuro. Hindi natakot ang tatlo at naghandang labanan si Morgan at ang natitirang mga marine. Nagtulong sila Zoro at Luffy labanan si Morgan at inubos naman ni Nami ang mga natitirang marines. Hirap na hirap ang dalawa dahil malakas talaga si Morgan. Maya-maya ay nakaisip ng plano ang dalawa. Sinuot ni Zoro ang signature niyang bandana at ginamit ang three sword style. Dahil dito ay madali niyang napatalsik si Morgan. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Luffy para gamitin ang Gomu Gomu no Muchi na tuluyang tumalo kay Morgan. Pinuhat ni Zoro ang safe box at dinala ito sa barko na ninakaw ni Nami. Natuwa si Luffy sa dalawa na hindi pa rin matanggap na isa na silang pirate crew. Habang naghahanda lisanin ang lugar ay biglang dumating si Helmeppo para pigilan sila. Hindi niya alam na nasa paligid pala si Kobe. Inatake siya nito at pinatulog sa suntok. Sa huling pagkakataon ay inaya ni Luffy si Kobe na sumali sa kanilang crew pero dahil pangarap talaga ni Kobe maging isang marine ay tumanggi ito. Nagpaalam ang magkaibigan sa isa't isa at naglayag ng tatlo paalis ng Shells Town. Sa huling eksena ay makikita natin si Kobaji na nagre-report sa kanyang captain na naunahan siyang nakawin ng mapa papuntang Grand Line. Nagpakita ang kanyang captain na walang iba kundi si Buggy the Clown na nangako na gagawin niya ang lahat para mabawi ang mapa na dapat para sa kanya. Nagsimula ang episode sa isang flashback sa Windmill Village. Pina-practice ni Luffy ang kanyang Gomu Gomu no pistol. Kala niya ay papasalihin na siya ni Shanks sa kanyang crew dahil may kapangyarihan na siya at malakas. Dumating si Makino at tinuruan siya tungkol sa mga devil fruits. Sinabi niya na iba-iba ang mga devil fruits at iba-iba rin ang kapangyarihan na pwede mong makuha pag kinain mo ito. Dumating si Shanks na ayaw pa rin pasalihin si Luffy sa kanyang crew. Nasabi rin niya kay Luffy na pagkatapos mag-imbak ng mga kailangan ay aalis na sila at hindi na babalik sa Windmill Village. Nalungkot si Luffy. Balik sa kasalukuyan ay nasa gitna ng dagat ang Straw Hat Pirates. Binubuksan ni Nami ang safe box habang kinukulit ni Luffy. Hindi siya makapag-focus na maayos kaya tinapit niya ang sombrero ni Luffy at hinangin ito. Kinabahan si Luffy ngunit nabot niya ito. Sinabi niya kay Nami na wag ulit gawin yun sa kanyang sombrero. Nagtaka si Nami kung bakit inat na inat siya sa sira-sira niyang sombrero. Maya-maya ay nabuksan na ni Nami ang safe box. Naglalaman ito ng wanted poster ni Kuro at isang mapa papuntang Grand Line. Tinuruan niya sila Zoro tungkol sa East, South, North at West Blue. Pati na rin sa Red Line at Grand Line kung saan nagkalat ang mga malalakas at nakakatakot na mga pirata na nag-uunahan para hanapin ang One Piece. Gayunpaman ay hindi naniniwala si Nami na meron talagang One Piece dahil 22 years na ang nakalipas at wala pang pirata ang nakakahanap nito. Biglang nakarinig ang tatlo ng isang malakas na pagsabog. Inakala nila ng mga Marines ito pero nakita nila ang pulang usok na agad nagpatulog kila Nami at Zoro. Bago makatulog ay kinain ni Luffy ang mapa at nakita ang barko ng Buggy Pirates. Sa Orange Town ay nagising silang nakakulong sa isang malaking tray. Kinuha mga armas nila Zoro at Nami. Natuwa naman si Luffy nang makitang hindi kinuha ang sombrero niya. Sinabi niya kay Nami na ligtas ang mapa at nakatago sa ligtas na lugar. Nandiri si Nami sa pag-aakalang tinago niya ito sa kanyang alam yun na. Bumukas ang crate at sinalubong sila ng mga circus performers. Ang mga audience naman ay makikitang nakatali at napipilitang pumalakpak sa performance. Sila ang mga taong nakatira sa Orange Town at binihad ng Buggy Pirates matapos sakupin ang lugar. Dumating si Buggy at nagpakilala sa tatlo. Nagalit siya ng punahin at pagtawanan ni Luffy ang kanyang ilong. Pagkatapos ay sinabi ni Buggy ang dahilan kung bakit sila hinuli. Sinabi niya na dahil ito sa pagkuha nila sa mapa papuntang Grand Line. Gusto niyang makuha ito dahil balak rin pala niyang hanapin ang One Piece. Binantaan ni Zoro ang Buggy Pirates na hindi naman natakot sa kanya. Si Nami naman ay inisip ang sariling kaligtasan. Dinestruct niya ang lahat sa pagbato ng sombrero ni Luffy sa ere. Pagkatapos ay nagmadali siyang tumakbo para lisanin ang lugar.
Napatigil siya nang makita ang mga sira-sirang bahay na kagagawan ng mga buggy pirates. Nagalit siya at nagpahuli pabalik sa Surtes. Pagkatapos ay kinulong ng buggy pirates sila Zoro at Nami at sinimulan na ni Buggy ang kanyang plano para bawiin ang mapa. Samantala sa Shellstown ay makikita natin ang mga Marines. Kasama na dito sila Kobe at Helmepo na isa ng mga kadete. Dumating si Garp sa lugar matapos mabalitaan ang pagnako ng mga pirata sa mapa papuntang Grand Line. Sinabi sa kanya ni Morgan ang mga detalye tungkol dito. Pagkatapos ay pinaginalaan niya si Kobe na kasabwat ng mga pirata. Balik sa circus ay sinimulan na ni Nami ang pagbukas ng lock ng kanyang kulungan. Si Luffy naman ay tino-torture ni Buggy. Pero imbis na masaktan ay natutuwa pa siya at nakikiliti. Nainis si Buggy at napansin ang kanyang sombrero. Naalala niya ang kanyang kabataan kung saan meron siyang crewmate na nagsusuot rin nito. Nasurpresa ang dalawa nang malaman na kilala pala nila pareho si Shanks. Sinabi ni Buggy na matindi ang galit niya dito dahil tinraidor daw siya ni Shanks noon. Pinasama niya ang loob ni Luffy at sinabing tinraidor rin siya ni Shanks at inuto para maging isang pirata. Dahil nga hindi niya masaktan si Luffy ay kumuha na lang siya ng isang bata mula sa audience at tinakot si Luffy na ang bata na lang ang sasaktan niya. Nagalit si Luffy at kumawala. Pagkatapos ay ginamit niya ang Gomu Gomu no pistol pero nagulat nang makita na natanggal lang ang ulo ni Buggy at madaling na re-attach pabalik sa katawan niya. Kumain rin pala siya ng devil fruit na tinatawag na chop chop fruit. Hindi alam ni Luffy na kinalas pala ni Buggy ang kamay niya na may hawak na pangpatulog. Pinisil niya ito at pinatulog si Luffy. Samantala ay hindi pa rin mabuksan ni Nami ang lock. Dumating si Kabaji sa lugar. Meron pala siyang galit kay Zoro sa paghunting at pagpatay sa kapatid niya. Pagkatapos ay ginawa niyang target practice si Zoro sa pag-aakalang matatakot niya ito. Sa Shellstown naman ay pinatawag ni Garp si Kobe. Pinaghihinalaan niya si Kobe na kasabwat di umano ng piratang nagnakaw ng mapa. Dahil mabuti siya ay sinabi niya ang totoo. Sinabi niya na niligtas siya ng pirata mula sa pang-aalipin ni Alvida. Nabanggit rin niya na ang pangalan ng kanyang tagapagligtas ay Luffy. Naninig ang itlog ni Garp at nawalan na siya ng duda na ang piratang ito ay ang kanyang apo. Kumanga naman siya sa dedikasyon ni Kobe maging isang tunay na marine. Nagkaroon ng flashback sa Windmill Village. Makikita malungkot si Luffy nang biglang dumating na naman ang mga barumbadong pirata. Nagalit si Luffy dito dahil binastos nito si Shanks. Wala siyang nagawa at binuhatan ng pirata. Dumating si Shanks at pinagtanggol siya. Sa tulong ng buong Red Hair Pirates ay nilabanan nila ang mga barumbadong pirata. Nang maubos ang mga kalaban ay napansin ni Shanks na wala si Luffy. Kinidnap pala siya ng kapten ng mga barumbadong pirata sa gitna ng dagat gamit ang maliit na bangka. Bigla namang may sea beast na pumalibot sa kanila at pinatumba nito ang bangka. Kinain din nito ang barumbadong pirata. Nalunod si Luffy at hindi makalangoy. Kahinaan ng mga kumain ng devil fruit ang tubig dagat, hindi sila makalangoy at magamit ang kanilang kapangyarihan. Dumating si Shanks at sinagip siya. Pag-ahon ay inatake siya ng sea beast. Ginamit ni Shanks ang kanyang kapangyarihan at gamit ang isang titig ay natakot at umalis ang sea beast. Niyakap siya ni Luffy ngunit sinising niya ang kanyang sarili nang makita ang putol na braso ni Shanks mula sa pag-atake ng sea beast. Pinakalma siya ni Shanks at sinabing mas importante siya kesa sa kanyang braso. Balik sa present ay nagising si Luffy sa isang container na unti-unting nagbubuhos ng tubig dagat. Kahit na nanghihina ay ayaw pa rin ibigay ni Luffy ang mapa kaya lalong nagalit si Buggy at pinalakas ang buhos ng tubig na nagpalunod kay Luffy. Samantala ay nainis naman si Kabaji nang hindi na matakot si Zoro kahit anong gawin niya. Hindi niya alam na nakawala na pala si Nami. Pinagtulungan ng dalawa si Kabaji at pinatulog ito. Kinuha nila ang kanilang armas at sinagip si Luffy bago tuluyang malunod. Nang makawala ay naisukan ni Luffy ang mapa. Nakita ito ni Buggy at nakuha dahil mas inuna pa ni Luffy pulutin ang kanyang sombrero kesa dito. Nilabanan nila Nami at Zoro si Buggy. Hiniwas siya ni Zoro pero dahil kapangyarihan niyang hati-hatiin ang sariling katawan ay hindi siya masaktan ni Zoro. Si Nami naman ay wala ring nagawa. Sinuntok ni Luffy si Buggy pero kumalas lang ang katawan ni Buggy. Gumanti si Buggy at ginamit ang Chop Chop Cannon. Nailagan ito ni Luffy pero dahil sobrang bilis ng mga parte ng katawan ay natamaan rin siya at nabugbog. Maging ang kanyang sombrero ay nasaksak din ni Buggy. Napansin ni Luffy ang mga kahon at nakaisip sila ng ideya. Pinagtulungan ng tatlo ikulong ang mga nagliliparang parte ng katawan ni Buggy sa kahon. Mabilis nila itong nagawa hanggang sa wala ng choice si Buggy kundi buuin ulit ang kanyang sarili gamit ang mga natitirang parte. Pagkatapos ay tinapos ni Luffy ang laban gamit ang Gam Gam Bazooka. Nang matalo si Buggy ay binigay niya kay Nami ang mapa at pinagkatiwala ito sa kanya. Pinakawalan nila ang mga bihag na mamamayan at nagpasalamat ang mayor nila na si Budal. Unti-unting na-realize ni Nami na iba si Luffy sa mga piratang kinagagalitan niya. Pagkatapos ay nagpasalamat ang mga mamamayan sa kanila at umalis lang through sa Orange Town. Si Garp naman ay nag-takeover na sa Shellstown. Pinarusahan niya si Morgan sa pagkabigo nitong pigilan ng Straw Hat Pirates. Binuo niya ang task force para huntingin ang Straw Hat Pirates.
Nagkaroon uli ng flashback kung saan aalis ng Red Hair Pirates. Nagpaalam si Shanks kay Luffy na may bago ng pangarap. Gusto na niyang bumuo ng sarili niyang pirate crew at hanapin ang One Piece. Natuwa sa kanya si Shanks at binigay sa kanya ang kanyang sombrero. Sinabi niya na ibalik na ito pag naging isang magaling na pirate na siya. Sa huling eksena ay tinahi ni Nami ang sombrero ni Luffy. Matapos nun ay pumunta siya sa isang kwarto at may tinawagan na hindi pa kilalang karakter. Isa itong hint na may tinatagong kalokohan si Nami at baka traidorin niya sila Luffy. Nagsimula ang kwento 7 years ago sa Syrup Village na matatagpuan sa Gecko Island. Makikita natin ang batang Usopp na pinagsisigawan sa buong village na paparating na mga pirata. Gaya nga ng inaakala ng mga tao ay nagsisinungaling na naman ang pilyong bata. Simula noon ay nakilala na bilang sinungaling si Usopp. Hanggang sa paglaki niya ay gawain niya pa rin ang magsinungaling at buwisitin ang buong village. Sa gitna ng dagat ay inaaral ni Nami ang mapa. Pinakita ni Luffy ang dinrawing ng Jolly Roger o flag ng kanilang barko. Napangitan si Nami dito kaya hindi nila sinabit. Lumabas si Zoro at sinabing naglilik na ang kanilang barko. Nabasa ang mga gamit ni Nami. Para palitan ang kanilang sira-sirang barko ay pumunta sila sa Syrup Village para bumili ng bago. Sikat ang village na ito sa paggawa ng magaganda at matitibay na barko. Sa barko naman ni Garp ay namangha siya nang makita na napakagaling pala ni Kobe magtali ng lubid. Natutunan niya kasi ito nung inalipin siya ni Alvida. Samantalang si Helmepo naman ay palpak sa paggawa nito. Dahil dito ay naging paborito ni Garp si Kobe at inaya pa siya sa kanyang office para maglaro ng board game. Nakarating na ang Straw Hat sa Syrup Village. Nagsisi si Zoro na hindi na dinampot si Buggy nang makita ang wanted poster nito. Meron palang 15 million berry na pabuya sa makakahuli sa kanya. Sa Orange Town naman ay napipikon na kinokolekta ni Buggy ang kanyang body parts. Biglang dumating ang fishman pirate na si Kurobe at sinabi na gusto siyang kausapin ni Arlong. Tumanggi si Buggy at naglaban ang dalawa. Hindi tumagal si Buggy at na one-shot ni Kurobe. Balik sa Syrup Village ay naglibot na sila para mamili ng barko. Choosy si Luffy sa pagpili at sinabing parte ng Straw Hat Pirates ang kanilang magiging barko. Nakita niya ang isang barko na may disenyong tupa at nagandahan dito. Biglang nagpakita si Usopp at sinabing hindi binibenta ang barko. Gayunpaman ay sinabing niyang pagmamayari ito ng best friend niya at baka payagan silang pagbentahan nito. Agad nilang pinuntahan ang kaibigan ni Usopp. Namangha sila sa sobrang lawak ng lupain nito at sobrang gara ng mansyon. Bago pumasok ay humarang sila Bocchi at Sham at pinagbawalang makapasok si Usopp. Maya-maya ay dumating na ang best friend niya na si Kaya kasama ang kanyang butler na si Klahadore. Mapapansin natin na sakitin at hindi maganda ang kalusugan ng dalaga. Natuwa siyang makita si Usopp at tinanong kung may mga bago ba siyang istoryang mandaragat. Nagsinungaling si Usopp at sinabing meron daw at sinabi pa na crewmates na sila Luffy. Matapos nun ay inaya ni Kaya silang lahat para maghapunan sa kanyang mansyon. Umepal si Klahadore at sinabing kailangan muna nilang maligo at magbihis. Bago pumasok ay napansin ni Zoro na parang kilala niya si Klahadore at nakita na ang mukha nito dati. Patagong pumasok si Usopp sa kwarto ni Kaya at binigyan siya ng regalo. Nagsinungaling siya at sinabing nakuha niya ito matapos talunin ng isang halimaw sa dagat. Natuwa si Kaya sa kanya at sinabing ang masarap na blue tea lang ni Klahadore at ang mga kwento ni Usopp ang nagpapasaya sa kanya. Maya-maya ay si Klahadore naman ang bumisita sa kanya. Nagpasalamat siya sa pangangalaga at pagprotekta nito sa kanya. Pagtapos ay pumunta siya sa kusina at inutusan sila Bocchi at Sham na ayusin na ang lahat para sa kanilang madilim na plano. Malalaman natin na ang kulay asul pala na pinapainom kay Kaya ay may masamang ingredient at unti-unti nitong nilalason si Kaya at sinisira ang kanyang kalusugan. Kinagabihan ay nagsimula na ang hapunan. Kinausap ni Nami si Mary na isa pang butler ni Kaya. Siya ang humahawak sa pera ng dalaga. Muling umiral ang pagiging magnanakaw ni Nami. Pagtapos ay bumaba na si Kaya kasama si Klahadore. Nagandahan sa kanya si Usopp. Kinausap ni Zoro si Klahadore at sinabing parang nagkita na sila noon. Tinanggi ito ni Klahadore. Maya-maya ay pumunta na sila sa lamesa para kumain. Tuwang-tuwa ang matakaw na si Luffy. Sinerve kay Kaya ang isang kulay asul na sabaw. Bago pa man niya ito mainom ay umakyat si Luffy sa lamesa. Sinabi niya kay Kaya na sila ay mga pirata at plano nilang bilhin ang magandang barko para hanapin ang One Piece. Nagalit si Klahadore at pinababa siya. Biglang inubo si Kaya at dinala ni Klahadore pabalik ng kanyang kwarto. Nainis siya nang hindi man lang nakahigop ng sabaw na may lason si Kaya. Pagtapos ay pumunta siya sa basement at kinausap ni Mary. Nagtataka si Mary kung paano niya nauto si Kaya na ilipat sa kanya ang lahat ng assets ng kanilang business. Hindi makapagpalusot si Klahadore kaya naman ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan na stealth foot. Sobrang bilis ng kilos niya at hindi masundan ng titig. Pagtapos ay ginamit niya ang cat claws at sinaksak si Mary. Samantala ay inistorbo ni Helmepo ang laro nila Garp at Kobe. Sinabi niya na may natagpuan silang Jolly Roger. Inutusan ni Garp ang mga marino na puntahan ang pinakamalapit na isla para hulihin ang mga piratang may-ari nito.
Inassign niya si Kobe bilang captain ng operation na ito. Si Buggy naman ay dinakip sa isang tagong lugar. Dumating ang fishman na si Arlong at binantaan siyang papatayin dahil sa ginawa ng pambababoy sa Orange Town. Natakot si Buggy at sinumbong na si Luffy ang may gawa nun. Para sa kanyang buhay ay nangako siya na tutulong siyang hanapin at patayin si Luffy. Balik sa Syrup Village ay lumabas sila Luffy at Zoro ng madaling araw para maghanap ng pagkain at alak. Si Nami din ay lumabas para nakawin ang mga mamahaling kagamitan sa mansyon. Nahuli siya ni Kaya ngunit dahil mabait ang dalaga ay hindi ito nagalit. Sa halip ay nakipagkaibigan pa siya kay Nami at nag-usap ang dalawa. Pagkatapos ay binalik ni Nami ang kanyang mga ninakaw. Sa kusina ay nakita nila Luffy si Usopp na hindi rin makatulog. Nakipagkwentuhan sila dito at pinakita niya ang kanyang sniping skills. Namangha si Luffy sa pagiging sharpshooter niya. Nabanggit ni Usopp na pangarap niya maging matapang kagaya ng tatay niya na si Yasop. Nagulat si Luffy dahil kilala niya si Yasop kasi parte siya ng crew ni Shanks bilang sniper. Napansin ni Usopp na naghahanap si Zoro ng alak kaya sinamahan niya ito sa basement kung saan nakaimbak lahat ng alak. Si Luffy naman ay nakita ang asul na sabaw at dahil sa katakawan ay inubos ito lahat. Sa basement habang naghahanap ng alak ay nakita ni Usopp ang katawan ni Mary at natakot. Biglang sumulpot sila Butchie at Tlahador. Naalala ni Zoro ang mukha ni Tlahador. Siya pala ay isang wanted na pirata na nagngangalang Kuro. Captain siya ng Black Cat Pirates. Nagpanggap siyang pinatay ni Axe Hand Morgan para makakuha ng bagong identity at nakawin ang kayamanan ng pamilya ni Kaya. Naglaban ng dalawa ngunit hindi umubra si Zoro sa bilis ni Kuro. Hindi niya napansin na nandun rin pala si Sham. Pinupok siya sa ulo at nakatulog. Kinabol ng tatlo si Usopp na mabilis na nakatakas. Hindi na nila ito sinundan dahil kahit magsumbong si Usopp ay walang maniniwala sa kanya dahil kilala siya sa village bilang sinungaling. Dinispose nila Butchie at Sham ang mga katawan nila Zoro at Mary. Ginising ni Usopp ang buong village at pinagsigawan na may mga pirata sa village. Nabuwisit ang lahat sa kanya at walang naniwala. Napaiyak siya at naalala ang kanyang nakaraan kung saan sinumbong siya sa kanyang nanay na si Banchina dahil nagsinungaling na naman siya. Sinabi niya na totoo naman ang sinasabi niya na babalik ang mga pirata sa Syrup Village. Naniniwala si Usopp na babalik rin ang kanyang piratang tatay sa lugar. Naniwala sa kanya si Banchina bago tuluyang namatay sa sakit. Balik sa present ay umiiyak pa rin si Usopp at tinanong ang sarili kung bakit walang naniniwala sa kanya. Biglang dumating si Kobe at iya pang marine sa lugar at sinabing naniniwala siya. Nagsimula ang episode sa balon kung saan dinispose sila Zoro. Nakita niya kung gaano ito kataas at sinimulan ang plano para lumabas dito. Sinabi naman ni Usopp kay Kobe ang lahat ng detalye tungkol sa pirata na si Kuro. Sumingit si Helmepo at nagalit dahil pinatay na raw ng tatay niyang si Morgan si Kuro. Matapos nun ay nabanggit ni Usopp si Luffy. Naninig ang itlog ni Kobe. Si Nami naman ay nakita si Luffy na walang malay matapos ubusin ang sabaw na may lason. Narinig niya sila Kuro at nagtago. Nakita niya na inutos ni Kuro sa dalawa na i-dispose rin ang katawan ni Luffy sa pag-aakalang patay na ito. Dumating ang mga marine sa mansyon at kinatok ito. Pinuntahan ito ni Kuro at nagpalusot na hindi siya si Kuro. Pinagmukha niyang sinungaling si Usopp kaya wala siyang nagawa kundi tumakbo at umalis. Tinanong siya ni Kobe kung kilala ba niya si Luffy. Para hindi siya pagsuspetsahan ay sinabi niyang oo at binigay ang katawan ni Luffy at sinabing nalasing lang siya kaya walang malay. Si Nami naman ay nakahanap ng chance para lumabas at patulugin si Sham. Balik kay Zoro ay hindi pa rin siya makalabas ng balon. Naalala niya ang kanyang nakaraan kung saan kalaban niya si Queenan ay tinuturing niyang matalit na karibal. Natalo siya nito at naglakad paalis habang nagagalit sa sarili. Pinuntahan siya ni Quina at nakita na tinutopak siya. Pangarap ni Zoro na maging pinakamagaling na swordsman sa buong mundo. Pagtapos ay hinamon niya si Quina na maglaban daw sila gamit ang mga tunay na espada imbis na mga yantok at pumayag siya. Si Usopp naman ay pumunta sa kwarto ni Kaya. Sinabi niya na pirata si Tlahador. Dahil matagal na niyang butler si Tlahador ay hindi naniwala si Kaya. Sinampal niya si Usopp at pinaalis. Hindi umalis si Usopp at sinabing babantayan niya si Kaya. Si Sham naman ay nagising na. Pinagalitan siya ni Kuro. Matapos nun ay napapasyahan nilang direkta na lang na patayin si Kaya. Tinanggal nila ang kuryente sa buong bahay kaya maski mga pinto ay hindi mabubuksan ng walang kuryente. Pagtapos ay nag-suit up sila at sinimulang hanapin si Kaya. Pumasok si Nami sa kwarto ni Kaya at sinabi na totoo ang lahat ng sinasabi ni Usopp. Na-realize ni Kaya na nagsimula lang siyang magkasakit nung nagtrabaho para sa kanya si Tlahador. Tumakas ang tatlo sa tagong lagusan ng bahay. Habang naglalakad ay biglang napaubo si Kaya. Narinig ito ni Kuro at sinaksak ang pader kung saan niya narinig ang ubo. Si Zoro naman ay pilit na inaakyat ang balon habang naalala niya ang nakaraan. Naglaban sila Quina at Zoro gamit ang tunay na espada. Hirap na hirap si Zoro talunin ang dalaga. Nakadalawang subok siya bago sumuko at tinanggap na mas magaling talaga si Quina. Nagkamayan ang dalawa at nangako sa isa't isa na araw-araw silang maglalaban hanggang isa sa kanila ang maging pinakamalakas na swordsman sa buong mundo.
Sila Kobe naman ay naglalakad na pabalik ng kanilang ship para ikulong si Luffy. Iba pa rin ang kutob niya kay Kuro. Biglang nagkaroon ng malay si Luffy at sinuka ang sabaw na ininom niya. Sila Nami naman ay dinaanan ng isang kwarto para buhayin ulit ang kuryente at mabuksan ang mga pinto. Nakita ito ni Kuro at nagkaroon ng ideya sa kinaroroonan nila. Si Zoro naman ay patuloy na inaakyat ang balon. Naalala na naman niya ang nakaraan kung saan pinuntahan siya ng tatay ni Kuina na si Koshiro. Binalitaan siya nito na namatay daw si Kuina mula sa isang aksidente. Hindi makapaniwala ang batang Zoro at naiyak. Lumipas ang ilang araw ay pumunta siya sa burol ni Kuina. Doon ay hiningi niya kay Koshiro ang espada ni Kuina na tinatawag na Wado Ichimonji. Tinanong ni Koshiro kung bakit. Sinabi ni Zoro na dahil nangako ang dalawa sa isa't isa na isa sa kanila ang magiging pinakamagaling na swordsman sa buong mundo. Pumayag si Koshiro at sinabing si Zoro na lang ang magpatuloy ng pangakong ito. Matapos ng flashback na ito ay nagkaroon na ng lakas si Zoro para tuluyang makaakyat palabas ng balon. Balik kila Kobe ay sinuka na ni Luffy ang mga natitirang lason sa kanyang katawan. Sinabi niya kay Kobe na totoo ang lahat ng sinasabi ni Usopp na si Kuro ang butler at kailangan niyang bumalik ng mansyon para iligtas ang kanyang mga kaibigan. Nagalit si Helmeppo at pinigilan siya. Naligaw si Zoro sa lugar at pinatulog ang mga Marines kasama si Helmeppo. Bago bumalik ng mansyon ay pinigilan din sila ni Kobe dahil trabaho niyang hulihin sila. Pero dahil wala siyang lakas para gawin yun ay hinayaan na lang niya ang dalawa. Balik sa mansyon ay patuloy na binubuksan ng tatlo ang kuryente. Biglang dumating si Kuro kaya nagtago sila. Ayaw nilang lumabas kaya nagalit si Kuro at pinagsisira ang mga gamit sa paligid. Nilait din niya ang pamilya ni Kaya. Nagalit ang dalaga at lumabas. Sinamahan siya ni Nami at sinugod nila si Kuro ngunit ginamit nito ang kanyang stealth foot at nalikuran sila. Ginamit naman ni Usopp ang kanyang tirador pero nasalo lang ni Kuro ang bala nito. Samantala ay narating na nila Luffy ang bahay at pinwersang buksan ang pinto nito. Agad na hinanap ni Luffy sila Kaya at naiwan naman si Zoro para harapin sila Sham at Buggy ng mag-isa. Naglaban sila at nahirapan sila Buggy sa galing ni Zoro. Tumagal ang laban at makikitang magaling din ang dalawang kumad. Matapos ang ilang sandali ay nakatsyempo si Zoro at napatumba ang dalawa. Samantala, sasaksakin na sana ni Kuro si Kaya pero buti na lang ay dumating si Luffy at nasagip siya. Naglaban ang dalawa. Ginamit ni Kuro ang kanyang stealth foot at nahirapan si Luffy na hagilapin siya. Sumempo si Kuro at nahiwa si Luffy. Matapos nun ay nagiba ng strategy si Luffy. Imbis na gamitin ang titig para hulihin ang mga kilos ni Kuro ay ginamit na lang niya ang kanyang pandinig. Narinig niya si Kuro at pinatalbog ang kanyang kamao na tumama naman kay Kuro. Nagalit si Kuro at nagseryoso na ang dalawa sa kanilang laban. Pinilit ni Kuro na tamaan si Luffy ngunit sa sobrang kalikutan ay napagod lang siya. Nagkaroon ng chance si Luffy at nahawakan niya ang mga braso ni Kuro. Kinigpitan niya ang kapit sa mga ito kaya hindi nakagalaw si Kuro. Tinapos niya ang laban gamit ang gum-gum bell at pinatalsik si Kuro palabas ng bahay. Natuwa ang tatlo sa pagkapanalo ni Luffy. Pagbaba ay nakita nila sila Buggy at Sham na nakatali. Sinabihan ni Nami si Luffy na kailangan na nilang umalis dahil alam na ng mga Marines ang location nila. Sinabi ni Luffy na hindi sila makakaalis dahil wala silang barko. Buti na lang at binigay ni Kaya kay Luffy ang barkong gusto niya bilang regalo sa pagsagip sa kanyang buhay. Nagpasalamat si Luffy at pinangalanan ng kanyang bagong barko bilang Going Merry bilang tribute na rin sa namatay na butler ni Kaya. Pagkatapos ay inaya ni Luffy si Usopp na sumali sa kanilang crew dahil kailangan din daw niya ng sharpshooter kagaya ni Yasop. Nag-alinlangan si Usopp dahil walang mag-aalaga kay Kaya. Kinausap siya ni Kaya at sinabi na kaya niyang alagaan ang kanyang sarili. Nagpaalam ang dalawa sa isa't isa at naghalikan. Pagkatapos ay tuluyan ng lumisan sila Luffy kasama ang bago nilang miyembro na si Usopp. Hindi nila alam na buhay pa pala si Kuro at nakatakas gamit ang isang bangka. Si Kobe naman ay humingi ng tawad kay Garp dahil nabigo siyang hulihin sila Luffy. Imbis na magalit ay natuwa pa sa kanya si Garp dahil daw sa ginawa niya ay napalis ang mga pirata sa village. Tinignan niya ang telescope at nakita ang barko nila Luffy. Kaya naman ay dali nilang hinabol ang Going Merry at pinasabugan ng mga kanyon. Dahil dito ay mabilis na lumabas ang crew at sumilip sa telescope. Nagulat si Luffy nang makita ang kanyang lolo na si Garp. Nagsimula ang episode sa paghabol ng barko nila Garp sa Going Merry. Patuloy nilang kinakanyon ang barko nila Luffy. Sa kalagitnaan nito ay naalala ni Luffy ang nakaraan kung saan naglalaro siya bilang pirata. Nakita siya ni Garp at nagalit dahil gusto niyang maging marine si Luffy paglaki. Sinira niya ang itinayong laro ang barko ni Luffy. Balik sa present ay sinubukan nilang gumanti pero lahat sila ay walang experience sa paggamit ng kanon. Naninig ang ni Usopp at sinabing tumakbo na lang sila. Ginamit ni Garp ang Dendenmushi na nagsilbi bilang megaphone. Sinabi niya kay Luffy na sumuko na at magpahuli. Tumanggi si Luffy kaya nagalit si Garp. Gamit na ng kanyang kamay ay pinakita ni Garp ang kanyang lakas at binato ang cannonball sa barko nila Luffy. Bago ito tumama ay ginamit ni Luffy ang gum-gum balon at pinatalbog pabalik ang cannonball sa barko nila Garp. Tumama ito sa kanilang barko at nasira.
Tuwang-tuwa sila Luffy at nakuha pang asarin ang mga Marine. Napasigaw sa galit si Garp pero na-impress din sa ginawa ng kanyang apo. Pagtapos nun ay pumunta sila sa hamog at tuluyan ng nakatakas. Sa Going Merry ay hindi makapaniwala ang tatlo na isang Vice Admiral ng mga Marine ang lolo ni Luffy. Nagalit si Nami dahil wala sa plano niya na maging wanted sa mga Marine. Si Luffy naman ay nalulungkot sa paghunting sa kanya ng sarili niyang lolo. Pagtapos nun ay nakaamoy siya ng pagkain kaya sinundan nila ang amoy hanggang sa makita nila ang restaurant na barko na tinatawag na Baratie. Ang barkong ito ay naglilibot sa dagat at madalas itong nagsiserve ng mga masasarap na pagkain para sa mga pirata. Pumasok sila sa barko at tumungo na sa isang lamesa para kumain. Naputol ang eksena sa pagluluto ng cook na si Sanji. Nagluluto siya ng isang putahe na inimbento niya at wala ito sa kanilang menu. Nakita ito ng one-legged na si Zeph at nagalit sa kanya dahil wala ito sa kanilang menu. Kaya naman ipinarusahan niya si Sanji at pinalabas na kusina para gawing waiter para sa araw na yon. Paglabas ay dinala niya ang isang plato para i-serve kaso lang ay nakakita siya ng dalawang piratang nag-aaway. Nagwala ang isa sa kanila at nalaglag ang mga pagkain. Nagalit si Sanji at sinabing bawalang magsayan ng pagkain sa Baratie. Pagtapos nun ay inalok niya ng alak ang dalawa kaso ayaw pa rin nilang tumigil mag-away. Kaya naman ay ginamit ni Sanji ang kanyang mga binti at isa-isang pinatumba ang mga pirata. Nakita itong lahat ni Luffy at namangha sa kanya. Pagtapos ay pinuntahan niya ang lamesa ni Luffy at sinerve ang pagkain. Agad itong nilam utak ni Luffy. Nagpakilala si Sanji sa kanila at pinakita ang kanilang menu. Nakita rin niya si Nami at nagandahan sa kanya. Sa barko ni Garp ay busy ang lahat. Sinabi sa kanya na baka umabot ng 1 o 2 araw bago maayos ang barko. Dahil baka matakasan na naman sila ng mga Straw Hat ay sinabi ni Kobe na may malapit na marine ship at pwede silang humingi ng tulong dito. Tumanggi si Garp dahil meron na siyang planong nasa isip. Pumunta siya sa kanyang office at tinawagan si Dracula Mihawk. Sumagot si Mihawk na busy sa pagpaslang sa mga Krieg Pirates na walang kalaban-laban sa kanya. Gamit ang kanyang espadang tinatawag na Yoro ay hinati niya ang huling barko ng Krieg Pirates. Pagkatapos ay dumating ang captain nila na si Don Krieg. Binaril siya nito ngunit madali lang niyang nahiwa ang mga bala nito. Nagulat si Don Krieg. Sinugod siya ni Mihawk at tinuluyan siya. Pagkatapos ay inutos ni Garp kay Mihawk na hulihin si Luffy. Hindi niya alam na nakikinig si Kobe sa labas ng office. Balik sa Baratie ay makikita natin ang mga Straw Hat na sarap sa mga pagkain. Maya-maya ay dumating si Sanji at ibinigay sa kanila ang kanilang bill. Pinirmahan ito ni Luffy at sinabing utang na lang muna at babayaran na lang niya ang mga pagkain kapag naging King of the Pirates na siya. Tumawa si Sanji at tinawag si Zeph. Nagalit si Zeph dahil hindi nakabayad ang mga Straw Hat kaya naman ay dinala niya si Luffy sa kusina at pinaghugas ng gabundok ng mga hugasin. Pumasok si Sanji sa kusina para bumalik sa pagiging cook ngunit hindi siya pinayagan ni Zeph. Nakita ni Luffy ang putahe ni Sanji. Kinain niya ito at nasarapan sa kakaibang lasa nito. Sa labas naman ay sinabi ni Nami kila Zoro na wala sa plano niya ang maging wanted sa mga Marines at natatakot siyang mahuli ng mga ito. Maya-maya ay kinausap niya ang isang lalaki para magpahatid pabalik ng Konomi Island at iwanan na sila Luffy. Sa barko naman ni Garp ay tinanong ni Kobe si Helmeppo kung kilala ba niya si Dracula Mihawk. Sinabi nito na si Mihawk ay ang pinakamalakas na swordsman sa buong mundo at isa sa mga 7 warlords of the sea. Sila ay grupo ng mga pinakamalalakas na pirata na kumampi sa mga Marines kapalit ng kalayaan nila sa pamimirata. Hindi makapaniwala si Kobe na may ganito palang kalakaran sa pagiging Marine. Kinwestiyon niya ang kanyang pangarap. Habang naguhugas naman si Luffy ay nakita niya si Sanji. Nag-usap sila at nabanggit ni Luffy na napakasarap ng inimbento ni Sanji. Natuwa siya at sinabi ang kanyang pangarap na hanapin ang Old Blow. Ayon sa mga alamat ay isa itong lugar sa dagat kung saan matatagpuan ang mga rare na ingredients. Sinabi ni Luffy na sundan niya ang kanyang pangarap at huwag magpadala kung pagbawalan man siya ng matanda. Sa gitna ng usapan ay biglang may kumatok at pumasok na isang piratang nagngangalang Jin. Nanghihingi siya ng tulong dahil sa labis na kagutuman. Agad siyang pinagluto ni Sanji ng fried rice. Namangha si Luffy sa kanya dahil sa kanyang kabutihang pinakita. Sarap na sarap si Jin sa kanyang nakain at naikwento sa kanila ang kanyang istorya. Sinabi niya na parte siya ng Krieg Pirates at siya lang ang natataning survivor sa nangyaring massacre sa kanilang pirate crew. Nasabi niya na inubos ni Mihawk ang kanilang 50 na barko at pinaslang ang mahigit kumulang 5,000 na mga pirata kasama na ang kanilang captain. Samantala, pinuntahan ni Kobe si Garp at tinanong ito tungkol sa pakikipagkampi ng mga Marines sa 7 Warlords. Kinumbinsi siya ni Garp at sinabi niya na kailangan nilang kumampi sa 7 Warlords para mapanatili ang kapayapaan sa mundo. Inuutos pala nila sa 7 Warlords ang mga trabahong makakasira sa pangalan ng mga Marines. Kagaya na lamang ng pag-wipe out ni Mihawk sa buong Krieg Pirates. Matapos nun ay bumalik na ang tiwala ni Kobe sa mga Marines. Balik sa Baratie ay makikitang lasing na lasing si Usopp. Nagkikwento siya ng mga kwentong barbero sa mga pirata. Sa sobrang kadaldalan ay nabanggit niya ang pangalan ni Luffy. Hindi niya alam na katabi pala niya si Mihawk na may misyon para hulihin si Luffy.
Kinausap siya ni Mihawk at dinala niya ito kila Nami at Zoro para ipakilala. Doon ay hindi niya natatpuan si Luffy na busy sa paghuhugas ng pinggan. Nang makita ni Zoro si Mihawk ay naninig ang kanyang itlog. Naalala niya ang pangako nila ni Kuina. Dahil si Mihawk ang pinakamalakas na swordsman sa buong mundo ay hinamon siya ni Zoro sa isang laban hanggang kamatayan. Naintriga si Mihawk at pumayag sa hamon. Sa kusina ay biglang pumasok si Zeph. Sinabi ni Luffy kay Zeph ang pangarap ni Sanji. Pinagtawanan lang ito ng matanda. Bigla namang pumasok si Usopp na nanghihingi ng tulong. Agad sumunod si Luffy at nalaman niyang nanghihingi lang pala ng tulong sila Nami para kumbinsihin si Zoro na i-cancel na ang laban kay Mihawk. Nag-aalala si Nami sa kanyang kaibigan at sinabing parang langaw lang siya kumpara sa lakas ni Mihawk. Sigurado si Nami na matatalo si Zoro sa laban. Gayunpaman ay hindi kinumbinsi ni Luffy si Zoro dahil alam niyang sinusundan lang nito ang kanyang pangarap. Kahit anong pilit ay ayaw talagang umatras ni Zoro kaya pagkatapos nun ay naghiwalay sila. Inihanda ni Zoro ang kanyang sarili para sa paparating na laban. Si Nami naman ay nag-impake para iwan sila at bumalit ng Konomi Island. Bago sumakay sa bangka ay nagbago ang kanyang isip at piniling manatili para panoorin ang laban ng kanyang kaibigan. Dumating na ang oras ng laban nila Zoro at Mihawk. Binunot ni Zoro ang kanyang mga espada. Si Mihawk naman ay minamaliit pa rin si Zoro at binunot lang ang isang maliit na kutsilyo. Nagsimula na ang laban at sa umpisa pa lang ay kitang-kita na ang lakas ni Mihawk. Madali niyang nailagan ang mga atake ni Zoro at gamit ng ang maliit na kutsilyo ay napapatalsik niya si Zoro. Nagpatuloy ang laban at wala pa rin kahirap-hirap na iniilagan ni Mihawk ang mga atake ni Zoro. Sa gitna ng laban ay naalala ni Zoro ang pangako nila ni Kuina. Dahil dito ay nagkaroon siya ng confidence at inatakeng muli si Mihawk. Ngunit kino lang ang kanyang bayad dahil mabilis siyang nasaksak ni Mihawk. Na-impress siya kay Zoro dahil kahit walang kalaban-laban ay ayaw pa rin niyang sumuko. Kaya naman bilang respeto ay binunot niya ang Yoro. Binunot naman ni Zoro ang kanyang pangatlong espada at ginamit ang three sword style para sa kanyang huling atake. Pinaikot ni Zoro ang kanyang mga espada at nag-clash na ang dalawa. Naputol ang mga espada ni Zoro at tinanggap na ang kanyang pagkatalo. Kumarap siya kay Mihawk at inihanda ang sarili para sa paparating na kamatayan. Na-impress na naman si Mihawk sa napakalaking bayad na ipinakita ni Zoro. Pagkatapos ay tinuluyan na niyang hiwain ang katawan ni Zoro. Agad siyang pinuntahan ng mga Straw Hat at nakitang naghihingalo na. Tinanong ni Mihawk si Luffy kung ano ang plano niya. Nang sinabi ni Luffy na plano niyang maging King of the Pirates ay nanitilan si Mihawk at napagpasyang huwag na hulihin si Luffy. Bago tuluyang umalis ay sinabi niya kay Zoro na hindi pa niya oras at magpalakas muna para sa kanilang rematch. Naniniyak na kinausap ni Zoro si Luffy at nangako siya na ito na ang huling beses na matatalo siya hanggang marating ang kanyang pangarap. Pagkatapos ay nawalan na siya ng malay at natapos na ang episode. Nagsimula ang episode sa pagdadala ng mga Straw Hat kay Zoro sa isang kwarto. Dahil matindi ang mga sugat na kanyang tinamo ay inutusan ni Nami si Luffy na bumalit ng Barra TA para maghanap ng doktor. Sa kusina naman ay nagkabati na sila Zeph at Sanji. Pinabalit na rin siya sa pagiging kusinero. Biglang pumasok si Luffy at hiningi ang kanilang tulong. Sa una ay ayaw tumulong ni Zeph pero nagbago ang kanyang isip nang makitang gustong tumulong ni Sanji. Nagpadala si Zeph ng kutsilyo, alak at isda at nagmadali silang puntahan si Zoro. Doon ay tinahin niya ang mga sugat ni Zoro at kumuha siya ng balat ng isda at ipinangtapal ito. Sa barko naman ni Garp ay kinausap niya si Mihawk at tinanong kung bakit hindi na hinuli si Luffy. Sinabi niya na nagbago ang isip niya at naging interesado na sundan ang karyer ni Luffy bilang pirata. Pag-alis ni Mihawk ay nagwala si Garp at sinira ang kanyang office. Balik sa Barra TA ay niluto ni Sanji ang natirang isda dahil ayaw na ayaw niyang nagsasayang ng pagkain. Si Luffy naman ay nalulungkot dahil sa kalagayan ni Zoro. Sinabi ni Sanji na ang pagiging mapagmalasakit ay isa sa magagandang katangian ng pagiging captain. Naikwento rin niya na si Zeph pala ay dating pirata. Siya ay dating captain ng Coke Pirates. Nagulat sila Luffy at tinanong kung paano ba nagkita sila Sanji at Zeph. Naniti si Sanji at naputol ang eksena sa isang flashback. 9 years ago sa dagat ay makikita natin ang batang Sanji. Nagtatrabaho siya bilang assistant cook sa isang barko. Biglang pinasok ng mga pirata ang barko at nagtago si Sanji. Pumasok ang captain ng Coke Pirates na si Zeph sa kusina at nakita ang niluto ni Sanji. Tinikman niya ito at nasarapan ngunit nakulangan kaya dinagdagan niya ng pampalasa ang putahe. Nakita ito ni Sanji at nagalit. Sinugod niya si Zeph ngunit madali siyang na-disarm ng pirata. Papatayin na sana ni Zeph si Sanji kaso lang ay nabanggit ng bata na siya ang nagluto ng pagkain at sinabi rin ng pangarap niya na hanapin ang Old Blue. Natigilan si Zeph sa kanyang balak ngunit biglang nagkaroon ng isang higanting alon na lumamon sa barkong sinasakyan nila. Nagising si Sanji sa isang mabatong isla. Sinabi sa kanya ni Zeph na sila na lang ang natitirang buhay mula sa kanilang barko. Inaasahan nila na may dadaan na barko na sasagip sa kanila. Pinakita ni Zeph ang mga nasalba niyang pagkain na nakalagay sa 2 sako. Binigay niya kay Sanji ang mas maliit na sako at nagalit ang bata.
Nagalit din si Zeph at pinapunta siya sa kabilang parte ng isla at binalaan na huwag siyang pupuntahan hanggat walang dumadaan na barko. Pumunta si Sanji sa kabilang parte at nakita ang taas ng isla. Na-realize niya na stranded silang dalawa doon. Kinagabihan ay wala pa ring dumaan na barko at tiniis niya ang kanyang kagutuman. Sa pangalawang araw ay hindi na niya natiis ang gutom at kumain na. Sa pangatlong araw ay wala pa ring dumaan na barko. Nauhaw siya at uminom ng tubig ulan. Lumipas ang 23 days at makikita ng lalata na siya. Nabuhayan siya nang makita sa malayo ang isang barko. Gamit ang kanyang buong lakas ay sumigaw siya ngunit hindi siya narinig ng mga tao sa barko. 30 days na silang stranded at paubos na ang kanyang pagkain. Pinagtiyagaan niya ang inaamad na tinapay. Sa pang-50 na araw ay nanghina na ang kanyang katawan sa labis na malnutrition. Sa pang-70 na araw ay naubos na ang lahat ng kanyang pagkain. Habang umiiyak ay naalala niya ang malaking sako ni Zeph at naisipan na patayin ito para makuha ang pagkain niya. Kaya naman ay pinulot niya ang isang kutsilyo at pinuntahan ang kabilang parte. Doon ay nakita niya si Zeph na ubod na rin ng payat. Nakita rin niya ang sako na hindi pa bukas at nagtaka. Pagbukas niya nito ay nagulat siya ng puro treasure lang pala ang laman. Nagtaka siya kung paano nabuhay si Zeph nang walang pagkain. Nakita niya ang putol na binti ni Zeph at na-realize niya na binti pala ang minumukbang nito sa lahat ng araw na sila ay stranded sa isla. Binigay pala sa kanya ni Zeph ang lahat ng pagkain. Tinanong niya ito kung bakit at sinabi ni Zeph ang dahilan. Pangarap din daw niya na hanapin ang oblong ngunit kahit inabot na siya ng katandaan ay hindi pa rin niya ito nahahanap. Kaya naman ay gusto niyang mabuhay si Sanji para siya na lang ang magpatuloy ng pangarap nilang dalawa. Natapos na ang flashback at sinabi ni Sanji na 85 days daw silang stranded bago nasagip ng isang barkong dumaan. Kaya naman ay malaki ang pasasalamat niya sa matanda kahit na sobrang sungit at lupit nito sa kanya. Samantala ay biglang nilusob ng Arlong Pirates ang Baratie. Pinasok nila Arlong, Kurobe at Shu ang restaurant at ginulo ang mga customers nito. Nilapitan sila ni Zeph at tinanong kung ano ang kailangan nila. Sinabi ni Arlong na hinahanap niya si Luffy at nagbanta pa na kakainin daw niya ang mga customers kung hindi na makukuha ang kanyang gusto. Gayunpaman ay pinatakpan ni Zeph ang kinaroroonan ni Luffy. Nakita ni Nami ang pangyayari at agad na sinabihan si Luffy. Sinabi ni Luffy na poprotektahan nila ang Baratie bilang pasasalamat sa pagligtas ng buhay ni Zoro. Inutusan niya si Nami na manatili siya sa kwarto at protektahan ang mapa na gustong kunin ni Arlong. Dumating na sila Luffy at kinumpronta si Arlong. Tinanong ni Luffy kung paano nito nalaman ang kanilang location. Pinakita niya ang ulo ni Buggy na kanilang kinalas. Pagkatapos ay nireveal ni Buggy na nagtanim pala siya ng isang tenga sa sombrero ni Luffy bago sila umalis ng Orange Town. Kaya naman lahat ng usapan nila ay napakikinggan din niya. Kiningi ni Arlong ang mapa kay Luffy ngunit tumanggi ito. Bago pa sila tuluyang magkainitan ay binaril ni Zeph si Arlong ngunit hindi siya tinablan. Sinuntok ni Kurobe si Zeph at pinatumba ang matanda. Nagalit si Sanji at gumanti gamit ang kanyang signature ng mga sipa. Ngunit di katagalan ay nasalo ni Kurobe ang isa sa mga ito at pinatalsik siya. Ginamit ni Luffy ang gum-gum pistol ngunit nasalo ito ni Arlong at pinatalsik siya. Pinagsusuntok ni Luffy si Arlong ngunit sobrang tibay ng balat nito. Pinatalsik siya ni Arlong palabas ng barko. Bumangon si Luffy at dumanting ngunit na-overpower na naman siya ng isda. Bumangon ulit si Luffy at sinuntok si Arlong ng mas malakas. Sa unang pagkakataon ay napaluhod niya ang isda. Naisahan siya ni Arlong nang sabuyan siya nito ng tubig dagat. Nanghina si Luffy at pagkaroon siya ng pagkakataon para patayin si Luffy ngunit biglang dumating si Nami at sinigaw na nasa kanya ang mapa. Di-reveal ni Nami na parte pala siya ng Arlong Pirates. Binato ni Arlong si Luffy sa dagat. Si Nami naman ay tuluyan ng sumama kila Arlong dala-dala ang mapa. Sinagip ni Sanji si Luffy at nang magkamalay siya ay hindi pa rin siya makapaniwala na tinraidor siya ni Nami. Sa Baratie naman ay nag-aaway sila Sanji at Zeph. Gusto ng matanda na umalis na si Sanji sa Baratie para sundan ang kanyang pangarap na hanapin ang Oblo. Kaya lang ay hindi maiwan-iwan ni Sanji ang restaurant dahil malaki ang utang na loob niya kay Zeph ngunit hindi niya ito masabi sa kanya. Samantala ay nagkaroon na ng malay si Zoro. Natuwa sila Luffy at Usopp. Napagpasyahan ng tatlo na hanapin si Nami at bawiin ang mapa. Habang nag-iimbak ng mga pagkain ay biglang sumulpot si Sanji at nag-apply bilang kusinero. Agad siyang tinanggap ni Luffy na tuwang-tuwa dahil araw-araw na siyang makakakain ng masarap na pagkain. Bago umalis ay nagkita sila Sanji at Zeph. Nagiyak ng dalawa at nagpasalamat si Sanji sa kanang amain sa pagligtas ng kanyang buhay. Pagkatapos nun ay makikita natin na dinampot pala nila ang ulo ni Buggy dahil siya lang ang nakakaalam ng kinaroroonan ng Arlong Pirates. Sa dagat ay makikita natin na tinuturo ni Buggy kay Usopp ang daan patungong Konomi Island kung saan naroroon si Nami at ang Arlong Pirates. Merong kasunduan sila Luffy at Buggy na kapalit ng tulong niya ay ibabalik siya sa kanyang katawan. Si Sanji naman ay tinuturuan si Luffy manghuli ng isda. Dumating si Zoro na hindi pa rin kasundo ni Sanji hanggang ngayon. Maya-maya pa ay nakita na nila ang Konomi Islands.
Samantala sa Arlong Park ay makikita natin si Nami na naglalaro ng sugal kalaban ng mga Arlong Pirates. Naalala niya ang nakaraan kung saan naglalaro rin siya kasama ang kanyang stepsister at stepmom na sila ni Jiko at Belmir. Balik sa present ay pasimple siya ng daya at nanalo sa sugal. Dumating si Kurobe at sinabing gusto siyang kausapin ni Arlong. Sa daan ay nakita niya ang katawan ni Buggy na ginawang katuwaan ng mga fishman. Pagtungo doon ay nakita niya ang isang mapa at naalala na naman ang kanyang nakaraan. Inaaral ng batang Nami ang isang mapa mula sa librong ninakaw niya. Dumating sila Belmir at nakita ito. Dahil mahirap lang sila ay nalaman ng nanay niya na ninakaw lang niya ito. Pinagalitan niya si Nami at sumagot ang bata. Sinabi niya na hindi na gusto ang mahirap nilang pamumuhay. Nagpatuloy siya sa pagsagot kaya nasampal siya ni Belmir. Tumakbo siya at nagtampo. Sinundan siya ni Belmir at pinakalma ang bata nang ikwento niya ang istorya kung paano sila natagpuan nito. Siya pala ay dating marine at makikita natin na sugatan siya mula sa pakikipaglaban sa mga pirata. Sa daan ay nakita niya ang dalawang kawawang bata. Natapos ang kwento at sinabi niya na hindi siya nagsisisi na inampon niya ang dalawa. Balik sa present ay dumating na si Arlong at nakita ang dalawa. Binigay sa kanya ni Nami ang mapa papuntang Grand Line. Pinaalala ni Nami ang kanilang sikretong kasunduan. Pagkatapos ay inutusan ni Arlong si Nami na kolektahin ang buwis mula sa Coco Village. Nag-alinlangan si Nami dahil galit ang mga tao dito sa kanya dahil nagtatrabaho siya para sa Arlong Pirates. Sila Garp naman ay napadpad sa Barret TA. Kinausap ni Garp si Zeph at tinanong kung nasaan sila Luffy. Nagsinungaling si Zeph at inalok siya ng steak. Dahil matakaw siya kagaya ni Luffy ay tinanggap niya ito. Ang mga Straw Hat naman ay napunta na sa Coco Village. Nakita nila ang kawawang kalagayan ng mga bahay na kagagawan rin ng Arlong Pirates. Nakita rin nila ang sheriff na si Genzo na kinukolekta ang buwis mula sa mga tao para ipambayad kay Arlong. Ang problema lang ay kinulang sila ng pambayad. Dumating si Nami sa lugar. Nagbulungan ang mga galit na tao. Nagkita sila Nami at ni Jiko na matindi rin ang galit sa kanya. Pagtapos ay nagkatinginan sila Nami at Genzo at naputol ang eksena sa flashback. Makikita natin ang batang Nami na isinasaoli ang ninakaw niyang libro kay Genzo. Kumingi siya ng tawad at nangakong hindi na uulit. Pinatawad siya ni Genzo at inalok ng trabaho. Biglang may babaeng sumigaw at pinalaan ang lahat na may mga piratang paparating. Dumating ang mga Arlong Pirates at sinakop ang lugar. Sinira nila ang mga bahay. Sinubukan ni Genzo na depensahan ang lugar kaso madali lang siyang natalo ni Kurobe at nahiwa pa ang kanyang mukha. Balik sa present ay napilitan na lang si Nami na tanggapin ang kulang na buwis na naipon ng mga tao. Pagkatapos ay nakita ni Nami si Luffy. Tinanong siya nito kung kailangan ba niya ng tulong. Bastos na sumagot si Nami at sinabing hindi. Sinabi pa niya na ginamitan niya mga Straw Hat para makuha ang mapa papuntang Grand Line. Pinalayas niya ang mga ito at umalis. Makikita sa mukha niya na hindi niya gusto ang pambabastos kila Luffy. Pagkaalis ni Nami ay nag-aaway na naman sila Zoro at Sanji. Divided ang Straw Hat sa kanilang opinyon kung tutulungan ba nila si Nami. Pumunta sila kay Genzo at tinanong ang bahay ni Nejiko. Itinuro niya ito at agad nilang tinungo ang bahay ng dalaga. Pagpunta ay sinalubong sila ng galit na Nejiko. Tinutukan sila ng baril at pinalayas. Nilandi siya ni Sanji at inalok na ipagluluto siya ng masarap na pagkain. Kumalma naman ang dalaga at pinapasok sila. Balik sa Arlong Park ay makikitang nagkakasayahan ng mga fishman. Pinakita ni Cho ang kanyang kakayahan. Sinubukan naman ni Nami na kausapin si Arlong tungkol sa kulang na bayad ng mga taga Coco Village kaso lang ay dumating ang mga Marines. Pinamumunuan nito ni Captain Izumi na isa palang kurap at tumatanggap ng bayad mula kila Arlong para pagtakpan ang paglabag nila sa batas. Kinagabihan ay nakapagluto na si Sanji at ibinigay ito kay Nejiko. Sarap na sarap ang dalaga sa talong niya. Pagkatapos kumain ay nagkwento na siya tungkol kay Nami. Nagkaroon ng flashback at makikita natin si Belmir na itinatago ang mga anak niya sa ilalim ng bahay. Paparating na ang mga Arlong Pirates para maningil ng buwis. Kinuha niya ang isang baril bilang proteksyon. Pinutok na ito pagkapasok nila Arlong ngunit nasangga ito ng isda. Sa takot ay binigay niya ang lahat ng kanyang ipon para ipambayad sa buwis. Aalis na sana ang mga pirata kaso lang ay nakita ni Arlong na tatlo ang mga plato sa lamesa. Hindi inamin ni Belmir ang kinaroroonan ng dalawang bata kaya sinakal siya ni Arlong. Biglang lumabas si Nami para protektahan ang kanyang ina. Naningil si Arlong ng bayad para sa dalawang bata ngunit wala nang maibigay si Belmir. Nakiusap siya na ang binayad niyang buwis ay ilaan na lang para kila Nami. Pumayag naman si Arlong at dahil kulang ang bayad ay binaril niya si Belmir at pinatay. Balik sa present ay alam na ng mga Straw Hat na nagtatrabaho si Nami para sa piratang pumatay sa kanyang nanay. Nawalan na sila ng duda na kailangan nga ni Nami ng tulong. Samantala makikita naman natin si Nezumi na nanghihingi pa ng karagdagang pera mula kay Arlong. Nakuha pa niyang laitan ang katalinuhan ng mga fishman. Nagalit si Arlong kaya imbis madagdagan ang pera niya ay nabawasan pa ito. Pagkatapos ay pinaalala ni Nami ang kanilang kasunduan. Sinabi niya na nakahanda na ang pera para dito.
Pagkaalis ni Nami ay nagkaroon ng masamang ideya si Arlong. Inutos niya kay Kurobi na tawaging muli si Nezumi. Sa Baratie naman habang umiinom ng alak ay nakakuha sila Kobe at Helm Epo ng impormasyon sa posibleng kinaroroonan nila Luffy. Sila Zeph at Garp naman ay patuloy na nag-uusap. Alam pala ni Zeph na apo ni Garp si Luffy. Sinabi pa niya na naalala niya si Gold Roger nang makita si Luffy. Kaya pala obses si Garp na mahuli si Luffy ay dahil ayaw niyang matulad ng kapalaran ng kanyang apo kay Roger. Biglang dumating sila Kobe at sinabing alam na nila ang location ni Luffy. Agad na tinungo ng mga marine ang lugar. Samantala ay pumunta si Nami sa libingan ng kanyang nanay. Kinukay niya doon ang isang treasure box. Biglang sumulpot si Nejico at inakalang binabastos niya ang libingan ng kanilang nanay. Kinato niya si Nami pero natamaan ang treasure box na naglalaman ng sandamakmak na salapi. Nagkaroon ng flashback kung saan pinuntahan ng batang Nami ang Arlong Pirates. Sinabi niya na gusto niyang magtrabaho at sumali sa kanilang crew. Pinagtawanan lang siya ni Arlong pero na-impress nang ipakita ni Nami ang dinrawing niyang mapa. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit gustong magtrabaho ng bata para sa kanya kahit na pinatay niya ang ina nito. Sinabi niya ang rason at simula noon ay nakapag-ipon na siya ng sapat na pera mula sa sweldo niya sa pirate crew ni Arlong. Back to present ay sinabi ni Nami kay Nejico ang rason. Nagkaroon pala sila ni Arlong ng kasunduan na ipagbenta sa kanya ang Coco Village sa halagang 100 million berry. Naunawaan ni Nejico ang lahat at nagkabati na ang magkapatid. Kaso lang ay biglang dumating si Nezumi at mga marine sa utos na rin ni Arlong. Akala nila ay galing sa nakaw ang pera kaya kinonfiscate nila ang naipong pera ni Nami. Walang nagawa si Nami at tuluyan ang nakaalis ang mga marines. Na-realize nin tinraidor siya ni Arlong at sinubukang habulin ang mga marines. Si Arlong naman ay kinausap ang mga fishman at sinimulan ang kanilang plano na paslangin lahat ng tao sa mundo at magsisimula sila sa Coco Village. Si Nami naman ay patuloy na hinahabol ang mga marines kaso lang ay sobrang layo na ng mga ito. Umiyak siya at napuno ng galit kaya sinaksak niya ang kanyang Arlong Pirate Tattoo. Buti na lang ay dumating si Luffy at pinigilan siya sa pangatlong saksak. Sa una ay nagalit si Nami nang makita si Luffy na hindi pa lumalaya sa isla pero bumigay din ng dalaga at hiningi na rin ang tulong ni Luffy. Pumayag si Luffy na tulungan siya at mas lalong gumagulgol si Nami. Nag-assemble ang Straw Hat Pirates at makikita natin ang post na nakakatigas ng ano. Sa huling eksena ay nakita nila ang Coco Village na nilalamon ng apoy mula sa pagsalakay ng Arlong Pirates. Nagsimula ang episode sa isang flashback. Tinanggap na sa crew si Nami at nangako si Arlong na tutupad siya sa kanilang kasunduan. Sa trabaho ay ginawang alipin si Nami at pinadrawing ng napakaraming mapa. Balik sa present ay inabot na ng umaga ang mga Straw Hat bago marating ang Coco Village. Dumating si Nejico na sinabihan ng mga villagers na kakampi pala nila si Nami. Kumingi sila ng tawad at sinabing handa silang tumulong na labanan si Arlong. Gayunpaman ay inako nila Luffy ang responsibilidad. Sa Arlong part ay nag-iimbak na mga fishman para sa kanilang planong sakupin ang mundo nang biglang pinasabog ni Usopp ang lugar. Pumasok sa part ang mga Straw Hat. Agad na tinungo nila Luffy at Nami ang kinaroroonan ni Arlong. Sila Zoro at Sanji naman ay nag-team up para pigilan ng mga fishman na humaharang kila Luffy. Kinuha naman ni Usopp ang atensyon ni Chun agad siyang hinabol. Napalayo ang dalawa sa kanilang takbuhan. Sa kalagitnaan nito ay uminom ng alak si Chu at gamit ang kapangyarihan na water gun ay kinonvert ito sa mga napakabibilis na projectiles, buti na lang ay nakailag at nakapagtago si Usopp. Patuloy siyang dinuduraan ni Chu ng mga projectiles. Sinubukan niyang bumawi ngunit sa sobrang bilis ay natamaan siya ng isa sa mga ito. Maya-maya ay nakita ni Chu ang katawan ni Usopp. Hindi niya alam na nagpapanggap lang pala itong patay kaya bumalik na siya sa part. Biglang bumangon si Usopp. Alam niyang matibay ang balat ng mga fishman kaya naman ay ginamit niya ang special attack exploding star at pinatama sa alak na bitbit ni Chu. Tumama ito at sumabog na naging dahilan ng pagkasunog ng katawan ni Chu. Sila Sanji at Zoro naman ay patuloy na pinagtutulungan ng sandamakmak na fishman. Habang nakikipaglaban ay nag-aaway silang dalawa at tila ba nagpapalakihan ng bayag. Sa gitna ng laban ay nakaramdam si Zoro ng sakit mula sa kanyang sugat. Naramdaman naman ni Buggy ang kanyang katawan kaya pinalabas siya sa bag. Pagkatapos ay agad siyang bumalik sa kanyang katawan at pinalaya ang kanyang sarili. Nang makalaya ay nagpakyo siya kila Sanji at tumakas na sa lugar. Bigla namang dumating si Kurobi na nagdive at binangga si Sanji. Tumulong si Zoro na hindi rin makapalad kay Kurobi. Nagtulong ang dalawa pero napapatalsik lang sila ng isda hanggang sa sila ay tuluyan ng tumumba. Sa sobrang kayabangan ay tinrush talk ni Kurobi ang dalawa at nakuha pang bastusin si Nami. Dahil dito ay nagalit si Sanji. Ginamit niya ang kanyang mga special attacks na Kotalep, Collier, Epol, Poitin at tuluyang pinatumba si Kurobi gamit ang Mutan Shot. Samantala ay nakita na nila Luffy si Arlong na may bitbit na malaking espada. Tinapatan niya ng espada si Luffy at sinabihan niya na bagay lang ang turing niya kay Nami. Nagalit si Luffy at winasak ang espada. Pinalis ni Luffy si Nami sa lugar. Lumabas siya at sinalubong nila Sanji na inihanda ang sarili para sa yakap pero sila Zoro ang niyakap ng dalaga.
Samantala, nagsimula na ang round 2 ng laban nila Luffy at Arlong. Sobrang tibay pa rin ang katawan ng isda at hirap na hirap siyang saktan nito. Madali pa rin siyang ibinabato at pinapatalsik. Naalala ni Luffy na para kay Nami ang kanilang ginagawang misyon kaya naman ay ginamit niya ang gum-gum pistol ng mas malakas at nasaktan nito si Arlong. Tuwang-tuwa si Luffy at nagalit naman si Arlong. Pinalitan ni Arlong ang kanyang mga ngipin ng purong pangil at pinatalsik na naman si Luffy. Napansin ni Luffy ang mga mapa na dinrawing ni Nami para sa kanya sa loob ng maraming taon. Naisip niya na kung hindi niya matatalo si Arlong ay sisirain na lang niya mga pinaghirapang kolektahin ni Arlong. Kaya naman ay isa-isa niyang inatake ang mga mapa at sinira. Nang ma-realize ni Arlong ang ginagawa niya ay agad na itong pinigilan ngunit hindi na mahagilap si Luffy sa sobrang likot. Umabot ito sa punto na gumuguho na ang buong lugar. Ginamit ni Luffy ang gum-gum gatling at pinatalsik si Arlong. Nagalit si Arlong at gamit ang buong lakas ay sinugod si Luffy. Ngunit ginamit ni Luffy ang gum-gum battle axe at tuluyang giniba ang lugar at tinalo si Arlong. Kinabahan ng apat sa pag-aakalang nasawi na si Luffy sa paggiba ngunit pumangon siya at sinabi kay Nami na kaibigan siya nito at pati siya ng Straw Hat Pirates. Naluha si Nami sa kanyang mga sinabi. Kinagabihan sa Coco Village ay nagkaroon ng kasiyahan ang lahat. Nagluto si Sanji ng pagkain. Pumila si Nejico at agad siyang nilandi ni Sanji sa pag-asang matitira niya ang dalaga. Biglang dumating ang mga Marines kasama si Garp. Pinaaresto niya ang mga Straw Hat ngunit sinuway nila Kobe ang utos nito at sinabing ang Arlong Pirates ang tunay na masama. Kaya naman ay napagpasyahan ni Garp na kausapin si Luffy. Binigyan niya ng huling chance si Luffy para sumuko pero tumanggi siya. Naglaban ng dalawa at sinuntok ni Luffy si Garp ngunit madali lang niya itong nailagan. Sinuntok naman ni Garp si Luffy at tumilapon siya ng pagkalayo-layo. Nakailan try siyang tamaan si Garp pero ni isa ay walang tumatama at patuloy lang siyang pinapatalsik ng kanyang lolo. Bilang huling atake ay ginamit ni Luffy ang gum-gum rocket ngunit mas mabilis pa rin ang kamao ni Garp. Nileksyonan siya ni Garp at sinabing delikado ang plano niyang pumunta sa Grand Line. Gayunpaman ay talagang desidido si Luffy na sundan ang kanyang pangarap. Sa sobrang tigas ng ulo ng kanyang apo ay napatawa na lang siya. Pagkatapos ay inutos niya sa mga Marines na huwag na hulihin ang mga Straw Hat at hulihin na lang ang Arlong Pirates. Nag-usap sila Luffy at nagpaalam sa isa't isa. Si Nami naman ay pinuntahan ng libingan ng kanyang nanay at nagpaalam na rin kay Nejico. Pinuntahan ni Kobe si Luffy at pinakita ang kanyang wanted poster. Tuwang-tuwa siya dahil pangarap din niya ito. Nakita nilang Makino, Kaya at Zeph ang poster at natuwa. Si Buggy at Alvida naman ay nagkita sa isang kainan at nag-team up nang makita ang wanted poster ni Luffy. Natuwa rin si Garp sa poster at pagtapos ay humingi ng tawad sila Kobe at Helmepo sa pagsuway nila sa utos. Sinabi ni Garp na wala silang kasalanan at napagpasyahang i-training ang dalawa para maging malakas at malabanan sila Luffy at Zoro. Tinunto ni Mihawk ang tambayan ng Red Hair Pirates at pinakita ang poster ni Luffy. Tuwang-tuwa at sobrang proud nila Shanks nang makita ito. Sa Going Merry naman ay niregaluhan ng mga Straw Hat si Luffy ng kanilang official Jolly Roger. Pagkatapos ay sinabi nila sa isa't isa ang kanilang mga pangarap at tuluyan na nilang tinahak ang landas papuntang Grand Line. Sa huling eksena ay nagpakita ang isang Vice Admiral na nagngangalang Smoker na napagpasyahang hanapin at hulihin si Monkey D. Luffy at dyan na nagtatapos ang Season 1 ng One Piece live action. Maraming salamat sa panonood.